Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1. Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Visayas po niyong oras sa Pilipinas sa DXMY, ganap ng alas 5 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa unang radyo ng balita ngayong araw po ng kalayaan. Ngayon po ay Friday mga kasama, Gimat Sagud na, 12 na po sa buwan po ng June 2026. Kumusta mga ka-idol? Kami po'y umasa na nasa mais kayong kalagayan at malusog na pagangatawan malayo sa anumang karamdaman. Babasang umaga dahil nga po sa pag-ulan natin pong naranasan na kagabi dito sa Cotabato City at sa iba pang panig po ng ating kapuluan. Ating partner this morning is si Radyoman Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Aswan. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap na niyo pong Radyoman sa nakalipas na 24 oras. Sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Una sa lahat, headlines. 2 patay, 3 sugatan sa nangyaring pananampang kahapon dyan sa bayan po ng Radyabayan sa Maguindanao del Sur. Una sa lahat, headlines. Cotabato City Mayor Bruce Matabala umalis na sa United Bangsamoro Justice Party at lumipat dito sa Bangsamoro Federalist Party na kung saan ngayong araw nakatagdang manunumpa. Una sa lahat, headlines. 12 local terrorist group sumuko dito sa Maguindanao Provincial Police Office. Una sa lahat, headlines. Isang rent-a-car mula sa Tacorong City na tagpuang inabandona sa bahagi po ng Maguindanao del Sur. Unang-una sa lahat, headlines. Drug suspect naman arestado sa Wao, Tiklo sa bypass operation na 47,000 na halaga ng droga na samsam sa naturang suspect. Unang-una sa lahat, headlines. Mahigit sa 1,000 TESDA scholars sa Maguindanao del Sur at del Norte nagtapos na, inihanda na para sa trabaho dito sa Bangsamoro Region. Una sa lahat, headlines. Oplan na mulat nagtuturo ng
WPS awareness at anti-fake news sa mga mag-aaral sa bayan po ng Magtet. Una sa lahat, headlines. Mga senador na magi ng tulong kahapon sa General Santos City at sa Sarangani Province na labis na naapektuhan ng lindol. Una sa lahat, headlines. Balita naman na sa national, 128th anniversary ng Araw ng Kalayaan ipinagdiwang ng buong Pilipinas. Sa kaliwat ka ng mga programa inihanda sa Bantayog ni Jose Rizal. Una sa lahat, headlines. Senador Robin Hood Padilla nais na paimbestigahan ng pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball player na nasawi na nalunod sa Aurora. Una sa lahat, headlines. Balita naman na sa ibayong dagat, Amerika muling nagpakawalan ng maraming missile sa bansang Iran. Samantalang Iran gumanti rin. Pinaputukan ng mga base militar ng Amerika sa Gulf region. Strait of Hormuz sarado na, samantalang taas presyo sa gasolina. Malaki next week, asahan daw dahil nga po dito sa giyera o sa panibagong gulo. Una sa lahat, headlines. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli sa magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa ating programang Unang Radyo ng Balita ngayong araw po ng Independence Day. Good morning sa ating suking taga-subaybay sa 37 Barangay dito sa Cotabato City na nakatutok po sa 90.9 FM. At the same time sa ating mga suking sa Facebook page. So huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share yung ating balitaan para kayo pa updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa o sa Cotabato, sa farm at sa iba pang panig po ng ating kapuluan. Sa ating mga driver na sweet lover, good morning sa bagyo po ng Awang Super, Village Super na mga biyahe. Sa mga tricycle driver, sa mga habal-habal driver, van driver, bus driver. Biyahing malalayo, Jensan, Davao, Cagayan, Dipolog, Usami, Zamboanga. Saan pa ba? O biyahing Maynila. Mga piloto na yan. Good morning po sa inyo ha. Sa ating mga farmers na busy-busy din po sa paghuli ng masarap na haluan. Sa Ligwasang Mars, Pupuyo, Gurami, Lidop, Udang. Good morning po sa inyo at dito sa Eliana Bay sa masarap na lapu-lapu, mga katambak at mga Barilison, Galunggong, good morning po sa inyo. Diyan sa area po ng Datubla, sa Dato din Sinswat, diyan sa Parang, Sultan Kudrat at dito sa Malabang, Balabagan at diyan sa area po ng Pikong. Good morning kay Dato Utug-Uto sa bagay ng Espedeidos, kay Pingson sa Salim sa bagay ng Dato Anggal Mitimbang at kay Mense Ismael. Good morning sa Lyong Kabuntalan at kay Marvin Leon, kay Terdy Gampong. Balitang sports daw, 3-1 na. Tama, kahapon nanalo ang Knicks ha. Parang kampam from behind na victory na tip in pa. At parang 2 beses nang nabukulan itong Spurs ha. Imbis na panalo na, natalo pa. Kay June Casana, good morning po sa inyo. Dumako tayo sa detalye po nating balita. Ito, malukot na balita muna dahil panibagong kaso ng pamamaril, ambush incident na naganap dyan sa bagay ng Radyabuayan. Sako po ng Maguindanao del Sur. 2 ang naitalang nasawi matapos na magkaroon po ng ambush
sa Barangay Panabtaban, nasako pa ng Radyo Buhayan itong Webes po ng hapon. Sa report ng PNP Radyo Buhayan na MPS, sangkot sa insidente ang grupo ni alias sa Buntok at ang grupo ni Nuruddin Oto na dating barangay chairman ng Panabtaban. Inilalang mga nasuwi na sina Joloy Balontinik o Balontintik at King Oto, samantalang sugatan naman na sina Pritz Abubakar, Terry Abubakar at si Al Bashira Oto. Sa paunang investigasyon, binaril umano ng grupo ni Nuruddin ang sasakyan ng grupo ni Buntok. Habang binabaybay ang barangay road sa nasabing bayan, gumanti naman ng kanilang mga kamag-anak na nagresulta sa pagkamatay ng 2 miyembro ng kabilang grupo. Na-recover sa crime scene ang mga basyo mula sa 5.56 Armalite rifle, caliber 45 na mm pistol. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin po yung follow-up investigation ng Radyo Buhayan MPS para mapahupa at maiwasan ang muling pagkaroon po ng palitan ng putok o bakbakan ng magkaridong pamilya sa nasabing barangay. Ang radyo, unang balita. Dito naman sa bahagi po ng provincial headquarters po ng Maguindanao del Sur PNP, maabot sa 12 dating miyembro ng local terrorist group ang sumuko bitbit ang kanilang matataas na kalibre ng armas at mga pampasabog sa isinagawang peace ceremony ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office Headquarters sa Camp Aquilan sa Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur. Ito po ay pinangunahan ni Provincial Director Police Colonel Michael John Mangahis, katuwang ang RIU 15 Nika Pico, ang Special Action Force at ang 601st Brigade at ang suporta ng Provincial Government ng Maguindanao del Sur ni Gob Dato Ali Mitimbang. Unang radyo, unang balita. Police Provincial Office ng Maguindanao del Sur with the support of our provincial government led by, of course, no less than our Governor Dato Ali Mitimbang, duly represented by Mr. Roger Junicio, yung supervising officer. And of course, yung 601st din, duly represented by Major Saber, yung kanilang S7. So, nag-start kami na 9 o'clock in the morning, tapos kami ng 10 o'clock. So far, naging successful naman. It's because doon sa commitment ng lahat ng agencies ng nag-support dito, first, yung pinaka-importante yung government para sa sustainable livelihood program para sa kanila. 12 yung mga surrenderies natin belonging to BIFF, Bungos, Karialan Factions. So, yun, malaking bagay ito sa atin sa government side kasi marami tayong mga napapasurrender ng mga members ng mga local terrorist groups. So, kung ano yung mga na-surrender nila, more on 6 explosives ang na-surrender nila. Around mga 7-8 na explosives na kung titingnan natin is high level na IED kasi talagang maganda yung pagkaka-setup niya, pagkaagawa. So anyway, ano naman siya, diffused naman siya before naman siya na percent. So Unang radyo, unang balita. Oras natin ganap ng 5:13 na po ng umaga. Sa iba pang balita mga kasama dito naman sa Cotabato City. Kinumpirma kahapon ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw na siya po ay kumalas na sa United Bangsamoro Justice Party. Noong pitsa adjust ng June, nagpadala ng kanyang liham address kay UBGP Party Cotabato City President Doc Zulkarnain Abbas para sa chairman po ng UBGP na kung saan ay umalis na sa naturang partido si Mayor para sa lahat Bruce Matabalaw. Inilarawan nito ang kanyang pag-alis bilang isa sa mga pinakamahirap na desisyong kanyang ginawa dahil noong 2022 local election ay malaki ang suporta at tiwala na ibinigay ng partido sa kanya. Ayon pa kay Mayor Bruce, hindi niya minadali ang desisyon at pinag-iisipan muna
at humingi ng gabay sa kanyang paghadsa bago humantong sa mabigat na desisyon na lisanin ang UBGP party. Binigyan din pa ni Matabalaw na ang kanyang pag-aalis ay hindi pagtalikod sa mga taong naniwala sa kanya, kundi isang hakbang na ginawa ng may paggalang at pasasalamat sa partidong minsang naging tahanan nito sa politika. Unang radyo, unang balita. Yan po yung kabuuan ng ating sulat at ni konting sama ng loob or anumang issues against UBJP ang naging natin sa paglilipat. Sa tingin situation, ito yung pinakamabuting gawin para sa ikabubuti ng lungsod ng Cotabato. It's that we are able, hindi natin kaya if we belong to UBJP, but at the moment, the situation calls for my resignation as part of the party. Ano yung dahilan? Inuulit ko po, walang masama, walang sensitibong dahilan kung bakit ako lumiban. Wala akong issue because I only have good memories about my former party, the United Bangsamoro Justice Party. In fact, kung mababasa ninyong letter, it was very personal. I could have sent a very straightforward resignation letter and inform our beloved MILF Amirul Mujahideen, Bangsamoro Amirul Mujahideen and MILF Chairman and the party president na I submit my irrevocable resignation. Pero kung mapapansin niyo yung sulat, punong-puno ng pasasalamat, punong-puno ng pagmamahal at pagtanaw ng utang na loob sa UBJP dahil kung wala naman talagang UBJP, hindi ako mabibigyan ng pagkakataon na maging mayor ng lungsod ng Cotabato. Unang radyo, unang balita. Samantala, inirerespeto mano ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw kung ano ang reaksyon ng UBGP sa kanyang paghalas. Ngunit git niya na malaki ang utang na loob na maaring tanawin sa pagitan nito at ng nasabing partido. Unang radyo, unang balita. Respect their opinion, no? Maging negative man ito o positive against me, pero yung pagdating sa utang na loob, sa tingin ko ang pinakamalaking bayad sa utang na loob na sinasabi nila sa United Bangsamoro Justice Party ay gawin ko ng mahusay yung aking trabaho bilang mayor. Sa tingin ko sa bagay na yan, wala akong pagkukulang. Dahil hindi ko alam kung anong utang na loob, anong sukli doon sa utang na loob na sinasabi nila ang dapat ko pang ibigay maliban sa isang serbisyo na sa tingin ko ay reflection ng isang mabuting partido at ng leadership na tunay na magsisilbi para sa lahat. Unang radyo, unang balita. Kahapon inanunsyo din ni Mayor Bruce Matabalaw sa kanyang press conference ang nakatagda nitong panunumpa sa sa Bangsamoro Federalist Party ngayong araw kasama ang mga ilang councilor sa Cotabato City. Unang radyo, unang balita. Unang-una, humihingi ako na sana ay igalang nila yung ating naging desisyon. Inuulit ko po, kahit po as first Vice Chairman of the Bangsamoro Federalist Party. Mayor, prior po sa... This very moment na nag-uusap tayo, kausap ko kanina yung mga barangay chairman, kasama na yung mga UBJP na mga barangay kapitan na nananatiling UBJP magpahanggang ngayon.
ay wala namang problema. Even yung mga members ng council na UBJP, dahil yung iba ay kasama ko na rin manunumpa sa BFP, ay wala namang problema. Ang ating stance dito sa lungsod ng Cotabato, we remain to be a united 12-0 pagdating sa leadership ng lungsod. So regardless of our parties, nananatiling buo yung alyansa ng mga nagsisilbi ng tapat sa lungsod ng Cotabato. Myself, Vice Mayor Madag, and the rest of the councilors. Unless things will change after my announcement, pero magpahanggang ngayon ay hindi natin binibitawan yung buong 12-0 sa lungsod ng Cotabato dahil naniniwala naman tayo na hindi dahilan ang politika para masira yung leadership ng Cotabato City. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Samantala, oras natin ganap ng alas 5:20 na po ng umaga. Tatak RMN. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Atin na pong tunguin mga kasama, report ating kasamang Radyoman na kumala po ng balita. Nang nadakwa natin sa Radyoman na Dato Jul, sinasabing halos 6 na milyong piso halaga ng illegal na droga. Nasabat ng Pro 12 sa kanilang operasyon sa detalye sa Radyoman Dato Jul di Mapalaw. DXMY Tatak RMN Report. Umabot sa 5.9 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng Police Regional Office 12 sa serye ng anti-drug operation na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Region 12 mula May 1 hanggang 31 na 2026. Bate sa report mula sa Pro 12, nasa kabuang 165 na drug personalities ang naaresto sa 148 na operasyon kontra iligal na droga. Nasamsam din ang 869.51 grams ng shabu at 21.51 grams naman ng marijuana. Wala namang naitalang nasawi sa isinagawang mga operasyon ng otoridad. Ayon kay Pro 12 Regional Director, Police Brigadier General Alan Manibog, magpapatuloy ang pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa buong Rehiyon 12. Binigyan din ng opisyal na nananatiling nakataw ng Pro 12 sa pagpapatupad ng batas at pagsuporta sa mga programa na naglalayong mapigilan ang paglaganap ng iligal na droga sa buong komunidad. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin, kay Sally Abdul Karim, kay Aisa Ibrahim at kay Aida Usman sa bahagi po ng Riyadh, Saudi Arabia, at kay James Kuteg. Good morning po sa inyo. Oras natin mga kasama, ganap ng 5:23 na po ng umaga. Report naman Radyoman.webs. Ating adakwan sa Radyoman.web sa kanyang report. .web sa go ahead sa iyong report. DXMY Tatak RMN Report. Go ahead .webs. Nabuwag ng mga operatiba ng PDEA BARM ang isang drug den habang nahuli naman ang 5 drug personalities sa isinagawang drug bypass operation sa bahagi ng Purok Centro 2nd Batch sa Crislamville, Rosario 6, Cotabato City. Ayon sa ulat, isinagawang operasyon sa tulong ng Cotabato City Police
Office City Drug Enforcement Unit, Philippine National Police Maritime Group, kasama ang Philippine Drug Enforcement Group at City Intelligence Unit. Nasamsam sa operasyon ang siyam na heat sealed plastic sachet na naglalaman ng hinalang shabu na may timbang 10 grams na nagkakalaga ng 68,000 pesos. Samantala sa ulat ng PDEA BARM, kinilalang mga naarestong suspect na sina alias Yoyong, 52 anyos na itinuturing na maintainer ng drug den, at alias Jim Boyd, 25 anyos at tatlong 21 anyos na mga suspetsado na sina Adrian, Vijay at Jomar na pawang estudyante at college level na residente ng nasabing barangay. Sasampa ng mga ito ng kasong paglamang sa Section 5, 6, 7, 11, 12 at 15 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na ngayon ay nasa lock-up cell na ng PDEA BARM. Kasama mo sa DXMY 90.9 namin Kota Bato, Radyo Manebs Abang, Tatak Anemen. Unang radyo, unang balita. Salamat at web sa balitang ngayon. Oras ganap ng 5:26 na po ng umaga. Oras na para tayo po humigop ng Muscleman Strong Coffee para may lakas tayo sa buong maghapon. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag nay dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-om. Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako believe. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon
magkakaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, may healthy heart and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Alam niyo ba na isa sa mga amended provision ng Bangsamoro Electoral Code ayon sa BAA 88 ay ang manner of election para sa sectoral representatives? Ayon sa Section 8 ng BAA 88, maliban sa sektor ng non-Moro indigenous people, ang reserved seats para sa youth, women, ulama, settler communities at traditional leaders ay iboboto through plurality of vote. Ibig sabihin, ang pagpili sa sectoral representatives ay hindi na sa pamamagitan ng assemblies, kundi sa pamamagitan ng pagboto natin sa kanila. Ang may pinakamaraming nakuhang boto ang siyang uupo sa reserved seats. Kaya sa kauna-unahang election, piliin natin kung sino ang nararapat na sectoral representatives. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Ahoy! Kidney Care time! Perhesyo ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care? Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. O radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Sa po yung oras natin ganap ng 5:30 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balita nga nakalap ng inyo pong Radyo Man ngayong Friday, the Independence Day mga kasama. Happy 128 araw ng kalayaan na sa ating lahat. Matapos yung makabit natin yung kalayaan noong 1898. Ngayon, ano nang nangyari sa atin? Para bang paurong tayo mga kasama dahil habang tumatagal, mas lalo tayong naungusan ating mga bansang katabi. Dito sa Southeast Asia, kumbaga tayo po ay paurong, hindi tayo pasulong. Hindi katulad ng ibang bansang kalapit natin, dati-rati. Tayong pinaka number 1 dito sa Southeast Asia. Ngayon ay tayo na pong nasa huli. Ka-level na natin itong mga area po ng Laos. Itong area po ng Burma. Dati-rati, itong Malaysia, mas mataas pa tayo sa Indonesia at sa Thailand at sa Vietnam. Yan ay para bang naungusan na nila tayo mga kasama. Dahil nga po dito sa corruption na nangyayari po sa atin at yung utang natin lumobo ng husto na sa $18 trillion at papunta na po sa 19 trillion at yung inflation rate nasa 7%, napakataas. Itong presyo, pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Plus nandito pa yung sakuna, itong lindol. Pahirapan dyan sa Jensen at sa Sarangani. Sabi nila, it takes years bago sila makarecover kasi yung mga gusali ay kailangan pang sirain. Dulot po ng pinsala ng lindol at magpapatayo at wala pong trabaho ngayon. Dahil yung mga establishment ay sarado, nasira. Kaya't karamihan ay jobless.
Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Father Elmar Cortel sa bagay ng Noro-OP, kay Ma'am Beth Alsa. Good morning. Bangsamoro daw, malamig na umaga sa lahat. Sabi niya, dyan sa bagay ng Linik, talagang malamig dyan. Sa coastal area po ng Dato din na Sinswat, kay ka-driver vlogger sa bagay ng Awang. Kay LJ Landao, good morning sa Sitio Olango sa area po ng Dos Marin. At kay Sukarno Edsa, good morning. Kay Sir Teng Abdul Karim sa bahagi po ng Margas sa Mother Barangay Poblacion dito sa Cotabato City. Kumusta ka naman si Sir Teng Abdul Karim? Ating nakita kahapon. Kumusta dyan sa USAA dito sa Bangsamoro Transition Authority? Kay Ma'am Ruby at kay Sir June Lantaya sa bahagi po ng Tapayan na Sultan Mastura, pahinga muna sa preparasyon para sa mga eskwela. Dahil nga po holiday, ngayong araw na ito, long weekend. Pero karamihan sa atin ay hindi po magbabakasyon sa Davao at sa ibang area dahil mga may pag-uga pa rin po ng lupa. Sa Davao, marami na po mga gusali ang nasa red tag. Kumbaga, nasa peligro na pong unfit na po para po dito puntahan ng mga tao. Lalo na sa Jensen at sa Sarangani area at dyan sa South Cotabato. Good morning sa Team Talipapa, kay Ate Jane na Kuya June Amis. At kay Sarge Wanday at kay Kuya Rigor, good morning po sa inyo. Kay Ma'am Beta Swaga Bla, good morning sa Chris Lambil. Sa mga dagdag pa rin pong balita natin mga kasama, naghahanda ng Ministry of Health ng Bangsamoro Autonomous Region ng isang team ng mga health team para ipapadala dyan sa bahagi po ng Sarangani at sa Jensen para tumulong sa pag-asikaso sa mga pasyenteng naapektuhan po ng lindol. Ito ang sinabi ni Health Minister Dr. Cadel Jojo Sinulinding. Anya dahil sa utos ni Chief Minister Abdurrahman Pasami Gambar Makakuha na mag-provide sila ng augmentation team sa mga doktor at mga nurse sa Jensen at sa Sarangani, kung kaya't ngayon, inihanda na po nila ang kanilang mga health practitioner, kanilang health team para ipadala sa mga nasalanta ng lindol. Unang radyo, unang balita. Ministry of Health, by the suggestion po ng ating mahal na Chief Minister Abdurrauf Makakuwa, kami po ay nag-organize ng team para po tumulong sa ating mga partners sa Region 12. So magkakaroon po tayo ng BARM team na ipapadala doon sa mga apektadong lugar na kung saan kayang abutin ng ating sasakyan. Otherwise, Mike, baka yung ibang areas, the only way to reach that is through itong mga sasakyang pandagat. So i-arrange natin yan. Meron naman din tayong speedboat and I will connect with Deputy Minister Zul Abbas na yung ating speedboat ay baka pwedeng magamit ngayon para po sa pag-mobilize ng ating manpower at magkakaroon tayo ng village to village na assessment at pagbibigay ng tulong medikal sa ating mga kababayan. Ito lang, Mike, hindi natin kayang bigyan ng tulong talaga na pagdating sa pagkain kasi ibang ahensya po ang nakatoka dyan, pero... Unang radyo, unang balita. Una na nagpasalamat ang provincial government ng Sarangani Province sa pagdating ng food packs na galing po dito sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa BARM Ready at sa MILG BARM na galing sa direktiba ni Chief Minister Makakuha. Nagpasalamat si Governor Roel Pacquiao sa BARM government, sa BARM Ready at sa MILG BARM sa kanilang binigay na tulong na 5,000 sacks ng rice at mga canned goods at iba pang mga food packs para sa mga biktima ng lindol sa Sarangani. Unang radyo, unang balita. Dito naman na sa bagay ng Special Geographic Area na kung saan ay nakabenepisyo ng pre-driver's license yung mga residente ng Special Geographic Area. Dito po ay handog ng tanggapan ni MP Butch Malang para sa mga residente dito sa 8 mga bayan ng Special Geographic Area. Si MP Butch Malang ang siya ding administrator ng Isgada. Naroon kahapon yung kanyang Political Affairs Supervising Officer si Norhan Uka
Kaugnay sa turnover ng pre-driver's license kahapon sa mga benepisaryo sa SGA. Unang radyo, unang balita. Unang nagpapasalamat sa Almighty Allah at saka kay Chief Minister Abdurauf Makakua, kay MP Butch Malang sa mga opportunity na binigay niya ng program para po sa ating mga marginalized people at saka especially in the far-flung areas. Hindi lang po ito pang SGA or kung saan in particular na places kung saan MP si Sir Butch Malang. As long as nandito po kami sa position na kasalukuyan, lahat po ng may tutulong namin sa mga nahihirapan mag-avail ng lisensya na marunong naman mag-drive na araw-araw nilang ginagamit sa pamumuhay nila, yung mga habal-habal driver natin, yung mga transportation driver natin, galing ng parang, galing ng SGA. Yun ang araw-araw na binubuhay nila sa pamilya natin. Unang radyo, unang balita. Samantala, nagpayag naman ng pasasalamat ang LTO Farm na pinangunahan ni Regional Director Engineer Rasul Lagaya kaugnay sa naturang inisyatiba ni MP Butch Malang na magkaroon ng pre-driver's license sa kanyang mga kababayan sa Special Geographic Area. Malaking tulong po ito sa mga drivers na wala pang lisensya, na walang pera para makapagkuha ng driver's license dahil libre po ito para sa mga benepisaryo. Unang radyo, unang balita. Siguro pasalamatan natin si MP, no? Tsukuranta no si MP sa mga programa nilang banyan. Of course, under the leadership of our Chief Minister, Abdurauf Makakua. Alam naman po natin na itong driver's license is hindi madaling kunin, no? Unang-una, nag-entail ito ng malaking halaga. Ang mahal dito, yung mga auxiliary, no? Yung pinabayaran natin sa mga driving school at saka sa medical. Dito sa amin sa BLDO is hindi naman ganun kalaki yung mahalaga. So, malaking tulong, malaking kabawasan na yun, no? Sa ating mga expenses na na-shoulder po, na-sponsor na po ng ating mga MP yung bayarin natin sa pag-secure ng ating driver's license, no? Yun nga, medyo mahal yun, no? Kaya alhamdulillah, may mga ganitong program ang BARM government na malaking benepisyo sa ating mga drivers na gustong maging legal yung kanilang pagmamaneho. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita mga kasama dito sa Cotabato City sa CSU. Na kung saan ay marami po sa mga estudyante nga bumagsak sa Estanin, na kung saan ay yung kanilang nakukuhang kurso ay hindi po nila naipapasa sa entrance exam pa lamang ng naturang state o Cotabato State University. Narito naman na si CSU President Dr. Semadel sa usapin kung bakit marami itong mga bumabagsak dito sa mga estanin na siyang pangunahing requirements para makuha ang inyo pong nais na kursong kunin sa pag-aaral. Unang radyo, unang balita. Of Ista 9,
as our instrument in the conduct of admission tests. STA9 is taken from the psychometric test. Yan, no? Basically, sa neuro natin, academic, skill, aptitude, andiyan na po siya. So, in a span of 1 to 9, kaya tinatawag na STA9, up to 9. So, the highest is 9. And that is taken from the percentage, and then the lowest is 1. Actually, there is no such thing na pass or failed in the STA9. But we have our specific admission requirements of a particular course in our university. For instance, Bachelor of Science in Engineering, the required STA9 score result must be at least 4. 4. So 4 at least. Pwedeng above, hindi pwedeng below. So, yan po yung mga mag-qualify for qualifying examination. Plus, the average in the senior high school grade. Yung grade niya naman, no? Average niya doon sa achievement niya sa kaniyang senior high school after finishing the grade 12 in the senior high. So, hindi nangangahulugan na pag pasado ka na sa or nakakuha ka ng 3, 4 in the STA9 admission test result, automatically you will be admitted. Plus, mataas din yung grade mo. That is case-to-case basis. Unang-una, first come, first serve basis. Meron tayong allotment in each program. For instance, each program is given an opportunity to open one section only. One section for each program. So that STA9, 4 are qualified to take the qualifying entrance exam in a particular course. Unang radyo, unang balita. So yun mga kasama, maluwanag ang paliwanag ni Cotabato State University Doc Sema Delna dito sa STA9. Yung pala STA9 na kung sana ito yung entrance exam sa mga nais po ninyong kursong kukunin dyan sa naturang paaralan. Kailangan po ninyong maipasa kasi karamihan daw ay bumagsak at yung nakukuha nilang kurso lamang dahil bumagsak sa kanilang nais na kursong kukunin ay Islamic Studies muna bago sila makapag-shift na ibang course sa ibang sa susunod na second term. Pero depende po yan dahil ilang slot lamang po yung available. Hindi po lahat ng makakapasa ay kukunin dahil ilan lamang yung slot na allotted sa naturang mga kurso mga kasama. Kumbaga, kung sino yung bright siguro, kung sino yung matalino, mataas yung grade, siya siguro yung isa sa mga requirement na pasok dito sa mga allotted student sa naturang kurso. Kung one section lamang yan, ilan lang yan? 40 plus o 50? Kung maraming makakapasa, umabot sa 100. So, piliin yung pinakamagaling. Sa iba pang balita, nagtapos kahapon ng mahigit sa 1,000 benepisaryo ng scholarship program ng TESDA mula sa mga lalawigan sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Ang mga nagtapos ay mula sa iba't ibang training institution sa Maguindanao at nakapagtapos ng mga kursong carpentry, masonry, plumbing, bread at pastry production, cookery, organic agriculture production, pest management, beauty care, animal production at dressmaking. Bilang pagkilala sa kanilang tagumpay, tumanggap ang bawat graduate ng training certificate at cash allowance na magsasilbing panimulang suporta para sa kanilang paghanap buhay at kabuhayan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Barma Chief Minister Abdurao Pasami Gambar Makakuwa na
o na nakipagpulong na siya sa pamunuan ng TESDA upang matiyak na magkakaroon ng oportunidad sa trabaho ang mga nagtapos sa pamamagitan ng pakipag-ugnayan sa iba't ibang ministries ng Bangsamoro Government. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras ganap ng 5:48 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang radyo, unang balita. Balikan natin mga kasama, report ating mga kasamang radyo man na kumala po ng balita. Balikan natin si Radyo Banda Tujul sa kanyang report mga kasama. Ronda Presinto. Arestado sa General Santos City International Airport ang itinuturing na lead suspect sa pananambaang na ikinasabi ng 5 pulis at ikinasugat ng 3 pa sa Sarifaguac, Maguindanao del Sur alas 9 ng gabi noong March 28, 2026. Kinilala ang narestong suspect na si Nixon Gayak Kamangon alias Nexon o Nelson. Nakasapi din umano ng Dawla Islamia Hasan Group. Itinuturing din siyang top 1 most wanted person sa Maguindanao del Sur at top 9 most wanted person naman sa Police Regional Office Bar. Batay sa ulat, naharang si Kamangon habang dumaraan sa security screening ng airport sa Barangay Tumblr, General Santos City alas 5:07 ng madaling araw. Noong June 7 ng kasalukuyang taon, isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office kasama ang iba pang law enforcement units. Nahaharap ang suspect sa 5 bilang ng murder, 3 bilang ng frustrated murder at kasong robbery with violence against or intimidation of persons na pawang walang inirerekomendang piyansa. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Aviation Security Unit 12 bago dalhin sa Sarifaguac Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalao, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating silipin muna mga kasama, resulta ng drone ng PCSO kahapon na hindi po umuurong. Alas 2 Swartres lumabas 096, samantalang 5 PM naman na Swartres 395, samantalang alas 9 naman na Swartres 251. Dito naman sa 6-digit kagabing alas 9 lumabas sa 288784. Ating balikan sa Radyoman.web sabang sa kanyang report mga kasama .webs. Ronda Presinto. Go ahead. Formal lang sinampahan ng kaso ang drug personality ng Police Station 3 kahapon sa City Prosecutor's Office. Ang akusado na kinilalang si Dato Marjuk Idris Jr. alias Marjuk ay naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 15, Article 2 ng RA 9065 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sinasabing positibo sa paggamit ng droga, tunay na siya buwang nakumpiska sa akusado. Naaresto si Marjuk sa pamamagitan ng paiba sa Purok Bagis, MB Tamuntaka na matiwasay ring sumama sa mga operatiba. Hinihintay na lamang ang commitment order nito para ilipat sa Cotabato City Jail. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Sokran.web sa balitang yan, good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Bay Talia Samaan ng Tamuntaka Trust sa Cotabato City, kay Sumulod Umanya Sinsin, good morning, at kay Merlukman sa bayan po ng Buluan, kay Wahida Akan Mamalapat sa Kadayangan Special Geographic Area, good morning po sa inyo, kay Sumaya Buwisan Dandang. Nakikinig, nanonood kami dito sa bayan po ng Pigkawayan, good morning. Sa Awang, dyan sa Baguio po ng Dato din Sinswat. Kay Ate Diding Kuya Tata, good morning po sa inyo. Kay Sir Kadapi Uto ng Land Bank. At kay Kuya Raymond Abakahin, good morning sa bahagi ng Arwich 9. Kay Ma'am by Mems Balaw, good morning po sa inyo. Susunod na sina Radyoman SM Erwin Kabilbigan at Radyoman.web sabang sa programang Straight to the Point ngayong araw po ng Kalayaan mga kasama, Friday, Giamat Saguna. At 12 na po.
Sa buwan po ng June, 8 days to go bago po ang araw ng Cotabato City sa 67 founding anniversary. Sa mga nagbe-birthday po ngayon, happy birthday ha. Kay Jonathan Yongyong Rosal, nagdiwang na kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday kay Jonathan Rosal. Kay Sir Dato Teng Latipa, good morning sa Poblacion 1 dito sa Cotabato City sa Purok Nunay. Good morning. Ating naging kaagapay this morning si Radyoman Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Aswan Tatak Arimen.